malaking ebidensyang inilabas na Pulong, leader daw umano ng Davao Group Syndicate. Sa Davao Group siya, is not? Yes, Davao. Okay, Davao Group. Si Paulo Duterte. Paulo Duterte, okay. Kaibigan, nakakalungkot ito. Kung ito ay totoo. Ang tanong, totoo ba? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nasa kusudian ng Kamara ang dating customs fixer na si Mark Taguba na dawit sa 6.4 billion pesos na shabu shipment noong 2017. Nakilala ng publiko si dating Bureau of Customs fixer Mark Taguba sa pagsalang niya sa Senate hearing noong 2017. Kaugnay yan ng pagkakadawit niya sa 6.4 billion pesos na kargamento ng shabu. Ganito na si Taguba ngayon. Emosyonal siyang humarap sa House Quad Committee higit isang linggo lang mula nang masintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong kaugnay ng illegal na shipment. Kinatulang guilty na may sentensyang hanggang 40 taong pagkakakulong si customs broker Mark Taguba at 3 iba pa. Dahil yan sa pagkakasangkot nila sa nadiskubreng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa bansa mula China noong 2017. Customs fixer Mark Taguba detailed the text messages and calls of alleged collectors per division of the Bureau of Customs. Taguba claimed he withdrawn more than 25 million pesos in cash in just 2 weeks to fund expenses for the release of 207 containers. Taguba named the Tara collectors as Joel Panawin, Certain Jojo, Jake, May, Gemma Castillo, and others. Senator Panfilo Lacson meanwhile presented the questionable customs duties and taxes of shipment. Yung mga nagpasok nito, sigurado sila nalulusot yung kargamento. Pero sino yung nagmamaniobra para matanggal yung alert? So ito na nga, lumabas ito sa report ni Senator Lacson, itong Davao Group. Yes, Davao Group. Okay, Davao Group. So na-mention din ng mga natanong natin from Customs about the Davao Group. So ito na nga yung Davao Group na nag-hover sa Customs operations. At nahimay mo, Tita Nani, Jack, Small, tapos eventually, Pulong. Okay? Tapos nag-usap kami, sabi niya sa akin, dadagdag na lang daw ako ng uli ng 2M. Tapos tatawagan daw niya kung kailan ako babalik. Tapos hindi naman nila ako tinawagan. Tapos nagtuloy-tuloy naman yung transaction kahit hindi nangyari yon. So yung 2 million hindi mo binigay na yon? Nagbigay pa rin ako sa kanila. Kanino? Kanino mapupunta yon? Ang sinasabi nila is para daw kay Pulong yun. Kay Pulong. Sino yung Pulong? Again, just for the record. Pulong is si Paulo Duterte. Paulo Duterte. Okay. Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa Tara system. I never denied that there is Tara. I believe there is. But saying that I'm part of it, that's really bullshit. See, that's really a lie. Bullshit din siya. No? Siya nga yung nasa center ng Tara. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Si Pulong daw ang nagsimula ng Davao Group Syndicate. Malaking ebidensya. Lumabas na may naglalakihang shipment sa customs na parang hindi na kailangang salain. Pero bakit? Sino ang may kapangyarihang magpabilis sa proseso sa isang ahensyang notoryo sa kabagalan? Mula sa loob mismo ng Bureau of Customs, lumitaw ang isang tinatawag na Davao Group Syndicate. Pero teka, hindi pa yan ang pinaka-shocking. Isang fixer na si Mark Taguba ang naglabas ng ebidensyang ikinagulat ng lahat. May text message po ako. Si Taguba isang fixer na sangkot sa kontrobersyal na 6.4 billion shabu shipment ay naglahad sa House Quad Committee at gayon din sa Senate Committee kay Trillanes noon na binayaran niya ng 5 million piso ang Davao Group para lang makapasok sa sistema. Pero hindi ito usaping simpleng pay-to-play. Ang mas mabigat, ang mismong pangalan na nabanggit bilang hunter ng grupo ay si Paulo Pulong Duterte.
Pero paano? Bakit saan ito nagsimula? Noong panahon ni Duterte bilang Pangulo, si Faeldon ang namuno sa Customs. Pero sa likod ng administratibong liderato, may mas makapangyarihang anino, ang Davao Group, na may koneksyon daw umano kay Pulong. At dito na umikot ang lahat ng transaksyon. Kung gusto mong makalabas ang container mo, simple lang, magbayad ka. Kung hindi ka sasali sa amin, hindi ka makakatransak sa Customs. Ito ang sinabi ng grupo kay Taguba, at dahil sa harassment at walang basehang pagkinto ng shipments, napilitan siyang pumasok sa sistema. Pero teka lang, bakit siya pa ang nakulong? Taguba, ako ang fall guy nila. Isang babae daw ang kontak niya, si Tita Nani, na may koneksyon kina Councilor Small Tabelara at iba pang miyembro ng grupo. Nagkita sila, nagbayaran, pero hindi niya nakilala daw si Pulong ng personal. Pero ang pera naibigay at ang ebidensya, isang text message, mga pangalan, detalye ng meeting. Sa bawat container, 170,000 ang grease money. Sa isang linggo, 100 containers ang ipinapadaan ni Taguba. General merchandise, pero lahat may isang pattern. Lahat express lane, lahat pare-parehas ang tax. May nagsita ba? Wala. Ngunit bakit nga ba walang nakasuhan sa Davao Group? Ito ang tanong ni Taguba. Siya, 2 life sentences, pero sila, malaya. Sabi nga niya, hindi mangyayari ito kung walang basbas mula sa taas. Kaya ngayon, tayo ang may tanong, kung totoo nga ang sinasabi na Taguba, nasaan ang hustisya? Inilabas ang ebidensya, inilabas ang mga pangalan, may mga testimonya, pero walang accountability. Therefore, hindi ito kwento ng isang fixer lang. Ito ay kwento ng isang sistema ang nilalamon, ang maliliit, at pinapalaya ang may mga koneksyon. Ang huling tanong, sa lahat ng ito, totoo ba talaga ang Davao Group Syndicate? At totoo ba na ang leader ito ay si Pulong Duterte? Sana ay hindi. Have mercy, O God. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang lihim na hindi mahayag at walang natatago na hindi malalantad at mabubunyag. Kaibigan, sa gitna ng mga isyong tulad ng lumalabas na testimonya ni Mark Taguba tungkol sa doumanoy pagkakasangkot ng mga makapangyarihang tao sa Davao Group Syndicate, naalala natin ang isang mahalagang katotohanan mula sa salita ng ating Panginoon Diyos. Walang lihim na hindi mabubunyag. Ang ating Panginoon Diyos mismo ang nagsabi nito. Hindi ito simpleng babala. Ito'y pangakong naghahayag ng kanyang hustisya. Habang ang tao ay maaaring magtago sa likod ng kapangyarihan, posisyon o pera, walang makakatakas kaibigan sa liwanag ng ating Panginoon Kristo. Maaaring sa ngayon, tila lumalakad ang kasamaan na walang hadlang. Ang mga tulad ni Taguba na maaaring ginamit at itinapon ay sumasalo ng parusa habang ang mga nasa itaas ay nanatiling ligtas sa batas. Pero ang liwanag ng ating Panginoon Jesus ay sumisinag kahit sa pinakmadilim na sulok ng lipunan. Therefore, manalig tayo sa katotohanan na sa Kanya darating ang hustisya, kaibigan. Hindi lang sa korte ng tao, kundi sa trono ng ating Panginoon Diyos. Ang panawagan sa atin ay hindi lamang tumingin at manlumo, kundi manalangin para sa pagbubunyag ng katotohanan at mamuhay tayo ng may linis at katapatan. Dahil sa huli, ang mga lihim ay hindi panghabang buhay. Ang totoo ay laging lalabas sa liwanag at ang ating Panginoon Jesus ang liwanag. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa napakaraming bagay. Salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na walang nagtatagong hindi mo nakikita. Sa gitna ng kaguluhan, korupsyon at kawalang hustisya, naniniwala kami na ikaw ang tunay na hukom. Ikaw ang liwanag na nagsisiwalat ng lahat ng lihim. Bigyan niyo po kami ng lakas na mamuhay ng may katapatan at tumindig sa katotohanan sa kabila ng takot. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan ang aming Panginoon Diyos at patuloy niyo pong gabayan ang hustisya ng aming bayan at patuloy niyo pong gabayan ang mga leaders po namin. Sa iyo po ang kapurihan ngayon at magpakailanman o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patnubayan niyo po kami at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pagtatamasa mutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.
Amen.